Ano ang gagawin mo pag ikaw ay nakaabak ng venomous na starfish? Ano na, Bi? Ihian? Suka. Oo. Tapos nasugatan pa siya. It's weekend at kahiligan talaga ng mga Filipino families ang mag-outing lalo na kapag vacation week. Pinili naming pumunta sa Talikod Island. Isang maliit na isla na parte pa rin ng Island Garden City of Samal sa Davao City. Paborito talaga namin puntahan ito dito dahil napakaganda magstay. Actually, parang Boracay din ito dito pero hindi sunset ang magandang tignan kundi ang sunrise nila. By the way, dito pala kami nagstay. Bago pala kami pumunta ng Islareta ay pupunta kami sa Coral Garden. Dito nyo makikita ang napakagandang mga corals at mga sea creatures. Kita nyo? Dinaanan namin. By the way, ang Coral Garden po pala ay isang private property. So, yung mga special person lang po pwedeng pumunta. Tulad namin. Explorer man kami. Explore dyan ta kayo. Mamamangha ka talaga dito dahil sobrang lapit lang sa coast ay napakarami ng corals. At dahil excited kami, ito na nga at lulusong na medyo malayo pala lakarin dahil low tide. Amazed talaga kami sa ganda ng mga corals dito. Ngunit hindi pa kami nakalayo, maya-maya ay sumigaw na si Daddy na nakaapak daw siya ng sea urchin. Ano ba naman? Oh no! Dito pa lang, sa pagkakaalam namin ay sea urchin talaga yung naapakan niya dahil yun nga yung sabi niya, no? Dami? Konti. Ay, kahit na, yun no. Hindi kaya ano, suka. Tuyom. Tuyom? Daddy, ano naman, pangalawang ano na to. Ian? Bidyuhan mo kamahal. Oh. Tuyom na kuya, no? Tuyom, no? Ano na, Bi? Ihian? Suka. Oo. Tapos nasugatan pa siya. Kasama lukob siguro kay Gori, sir. Lukob na. Makaya, kung ano mo, sir? Sakit, sir? Na? Hindi naman. Tanggalon? Oo. Oh my God. Tanggal. Ay, may ano ako doon. May ano ako doon. Nipper or puller? Tanggal. Isa pa, ito pa. Puller, mami. Puller. Kaya mo, mahal. Baliktad, mahal. May mineral ka pa doon, mami. Ako, pero. Sa, daddy. Daddy, kay gakurog ka na. Siya na lang. Lagi ka na lang na ano dito, ah. Nak, yung clean mo na water. Ano yan? Ayun, nakuha na. Isa pa. Paano ito madumudugo? Nasa loob yan? Ayaw. Ang laki. Yung iba, mayroon ba yan? Yung mga dumudugo? Wala na? Wala lang. Itong isa. Ito na. Ito, oh. Oh. Sugatan talaga. Ito, oh. Lumubog, oh. Kaya mo makuha yan, kuya? Ano? Ang kapal pa naman ng ano. Kaya? Kaya? Kumantar ka sila? Kumantar. Ayun, oh my gosh, ang haba. Sabi. Dito kayo kuha. Oh. Sakit, daddy. Oh. Okay ra, Jude. Okay ra. Okay lang. Iya man. Oh. Okay lang yan siya, nagdudugo. Okay. Ang ganda nga yung nagdudugo. Mas maganda yan siya. Kaysa yung wala dugo, kay gaano siya, nag-stuck siya, no? Bisan ano pala yun, talaga. Grabe. Abdi, sobra. My God. Sakit ba? Mura yung kakainin na siya. Oo. Sakit. Sobra. Ganito kalaba. Pero dun kanina sa mababaw, muntikan ko na matapakan. Pero na-videohan mo pa yun, daddy, yung naghapakan mo. Ano kulay, sir? Yung, ano, sir? Oo. Itim? Pula-pula or yung Itim, talaga? itim. Yung Okay itim. lang yung itim, sir. Mas delikado yung ano, Yung pula. batik-batik pula, saka medyo may puti.
Pagkatapos po na makuha ang mga spikes sa kanyang paa ay nagsimula na kaming umuwi upang mabigyan pa ng first aid si Daddy. At syempre ang ginamit ko ay warm water at ang suka. Na I soak it for 15 minutes, no? Dahil sabi niya ay na-videohan niya ang kanyang naapakan, dali-dali namin tinignan ito sa cellphone. At ito nga, hindi po sea urchin ang kanyang naapakan, kundi isang crown of thorn starfish. Ang crown of thorn starfish ay isang uri ng malaking starfish na matatagpuan sa mga coral reefs. Kilala ito sa pagkakaroon ng maraming matutulis na tinik na katulad ng corona na siyang pinagmula ng pangalan nito. Ang mga tinik na ito ay naglalaman ng lason na maaaring magdulot ng matinding pananakit kapag nakatusok sa balat ng tao. Sa natural na kondisyon, ang crown of thorn starfish ay bahagi ng ecosystem ng mga coral reef at tumutulong sa pagkontrol ng paglago ng corals sa pamamagitan ng pagkain sa mga ito. Subalit, kapag dumami ng husto ang kanilang populasyon, nagiging peste sila sa mga coral reef dahil mabilis nilang nauubos ang mga corals na nagdudulot ng pagkasira ng mga bahura. Nang malaman namin na crown of thorn starfish pala ang naapakan ni Daddy, dali-dali na kaming bumalik sa Davao para naman maidala siya sa hospital para mabigyan ng kung ano man yung pangangailangan niya. After an hour by boat, nakapundating din kami ng Port of Santa Ana pagkatapos pumunta kami ng Brokenshire Hospital. Pagdating mismo doon, after ma-check ng surgeon ay sinabihan kaming kailangan siyang maoperahan para makuha lahat ng mga spikes na nasa kanyang paa dahil nga nagsuswell na po yung kanyang paa. May itim yung yung mga maliliit, sobrang liit. Pa siya. Hindi talaga siya natutunaw, no? Buo talaga siya. Para siyang kahoy na ano. Super worried na nga talaga ako ng mga panahon na yan dahil flight na po namin kinabukasan. Kaya kailangan gumawa ng paraan para makalipad kami ng Manila. Bilhan natin si Daddy ng tungkod. Para kami sa airport mamaya. Diba, alis na kami, pabalik na ng Manila. At heto nga, happy na rin si Daddy dahil may tungkod na rin siya. Dalawa siya nakatungkod. Ayan, okay sa'yo. Pila niya, pero naglalakad pa rin. Punta pa rin ng hotel. By the way, need po namin mag-secure ng medical certificate para makasakay po kami ng eroplano at syempre para may mag-assist din po kay hubby. After 2 hours from Davao, here we are in Manila. Hi, Daddy! Magsilbing aral po sana sa inyo ang nangyari kay hubby at sa mga nagda-travel dyan sa beach. Always make sure that you're going to wear personal protective equipment para hindi po mangyari sa inyo ang nangyari kay Daddy. Yun lang!